Hello everyone! Welcome to our lesson in subtraction. So ngayon, dito na tayo ng ating aralin sa mathematics. Objective: illustrate subtraction of numbers with mean 1 up to 10 using concrete and pictorial models and write each equation into subtraction sentence. Ngayon, let us read the following words. Taken away, removed, left, take away, subtrahend, difference, minus, equals, subtraction. Ngayon mga bata, natandaan nyo pa ba ito nung nakaraang aralin natin? So, there are 5 candies in a jar. Cat takes away 2 candies from the jar. 3 candies left in the jar. So, ang kwentong ito ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng subtraction sentence na 5 minus 2 equals 3. Ibig sabihin, mayroong 5 candy sa jar, kinuha ni Kat yung 2 at may natirang 3. So, 5 minus 2 equals 3. Ito ang bilang ng candies sa jar. Ito ay ang bilang na candies ng inalis sa jar. At ito ang bilang ng candies na natira sa jar. Ito ay tinatawag nating subtraction sentence. Okay? Di ba? Naalala nyo ba nung addition pa ang pinag-aaralan natin? Yung word na addition sentence. So, kung dito, subtraction sentence, dun sa kabila, pag addition, addition sentence naman. So, dahil subtraction na tayo, subtraction sentence ang tawag dito. Pwede rin natin itong tawaging number sentence. So, ang subtraction ay ang pagpapakita ng bilang na natira kapag may inalis tayo o na-take away. So, pag sinabi nating take away, may inalis tayo o taken away. Yan. So, kapareho rin lang din yun ng salitang removed. Okay? So, dito, sa addition, meron tayong tinatawag na addends at sum. Yung addends, yun yung pinagsasama. Pero dito sa addition, magkaiba yung tawag natin dun sa dalawa. Ito yung minuend, ito naman yung minus, ito yung subtrahend, equals, at ito yung difference. So, yung minuend, ito yung pinakamalaking number sa subtraction sentence kasi ito yung binabawasan. Etong subtrahend, ito naman yung bilang na inaalis natin. At yung difference, ito yung matitira kapag tayo ay may inalis. Okay? So, makikita nyo dito, meron niyang trick. Ang subtraction, mga bata, ay kabaligtaran ng addition. Okay? Kasi pag pinag-plus nyo itong subtrahend at difference, ang magiging sagot, yung minuend. So, kaya para ma-check nyo kung tama yung difference nyo, ipag-plus nyo itong subtrahend at difference. Kapag ka ang sagot niya ay itong minuend, ibig sabihin, tama yung inyong sagot. So, kapag nakita ang minus sign, ibig sabihin tayo ay magsusubtract o magbabawas. O, ngayon, eto, naalala nyo pa ba ito no nakaraang lesson natin? So, there are 7 books in the table. 3 boys taken away the books to read. 4 books were left. So, sa kwentong ito, ano kaya ang number sentence? O, meron daw 7 books sa table, 3 lalaki ang kumuha ng books, 4 ang natira. So, our number sentence for this one is 7 minus 3 equals 4. Another,
There are 9 pencils in a box. A child takes 1 pencil and 8 pencils are left in the box. So sa kwentong ito, ano ang number sentence? So that is 9 minus 1 equals 8. So ano ba ang minuend? Nasabi ko na to kanina, ulitin natin. So ito ang bilang na pinakamalaki sa subtraction sentence. Nasa unahan lagi ang minuend. Ito ang bilang na binabawasan. Kaya hindi pwedeng ang minuend ay maliit kasi hindi tayo makakapagbawas kasi kulang. Ano naman ang subtrahend? So, ito ang bilang na ibinabawas sa minuend. Ito yung tinatanggal sa minuend. Okay? Yan. Ano ang difference? Kapag sinabi nating difference, ito yung sagot sa subtraction. So, kung sa addition ang tawag ay sum, sa subtraction ang tawag sa sagot ay difference. So, ngayon, nais kong isulat ang subtraction sentence ng sumusunod. Yan, kung meron kayong whiteboard or show me board, isulat nyo ito. Okay, there are 6 pens on the table. May 6 daw na pen sa table. 2 pens are taken away. How many pens are left on the table? Dalawa daw yung kinuha, ilan ang matitira? So, what do you think is the number sentence? So, it would be 6 minus 2 equals 4. 6 na pencil, kinuha ang dalawa, may 4 na natira. Next, so there are 4 tricycles in the terminal, 1 left to transport a passenger. How many tricycles remained in the terminal? So, may 4 na tricycle, umalis yung isa, kasi may sakay na siyang pasahero, ilan ang natira? So, our number sentence or subtraction sentence for this is 4 minus 1 equals 3. 4 na tricycle, umalis ang isa, 3 ang natira. A man is holding 10 balloons. 5 balloons popped. How many balloons are left? So, merong 10 lobo ang lalaki, 5 ang pumutok, ilan ang natira? So, what is our number sentence for this one or subtraction sentence? So, that would be 10 minus 5 equals 5. So, there were 6 birds on a branch. 4 flew away. Yan. So, how many birds were left? So, 6 minus 4 equals 2. That is our number sentence. May 6 na bird, 4 ang lumipad, 2 yung natira. So, how to subtract? Oh, let's start. Start with the first number. Let's say you have number 5. Okay? Una, tumingin tayo dun sa unang number. Halimbawa, 5 yung ating minuend. Then, take away. Magbabawas tayo. If you're subtracting another number like 2, take away the that many from the first number. So, you take away 2 from 5. So, mag-aalis tayo. Kung ang aalisin natin ay yung 2, so aalisin natin sa 5 yung 2. After taking away, you find that you have 3 left. So, 5 minus 2 equals 3. Now, let's have this. We have 5 apples. 5 minus 2. O, 5 apple. Alisin natin yung dalawa. Ilan ang matitira? So, what is the answer? Okay. So, ilalis natin yung dalawa. Ilan ang natira dito? So, 3. No? May natira tayong 3. Yan. So, 5 minus 2 equals 3. Okay? So, pwede natin rin itong gawing ganito. 5 bawasan ng 2 equals 3. So, using the number line, pwede rin tayong magganito. Start tayo sa first line, sa first number.
Let's say you have 5. O, ito, 5. Yan. Na ito yung 5. Okay, let's use another. This is the 5. Then, find the number 5 on the number line. Now, move backward. Dahil ibabawasan natin ng 2, balik tayo ng 2. Yan. So, in this case, move back 2 spaces. When you move back 2 spaces, you'll reach the number 3. So, ibig sabihin, 5 minus 2 equals 3. Yan, uulitin ko. So, meron tayong number 5. Okay, ano bang malinaw dito? So, let's try the blue one. Yan, may number 5 tayo. So, dahil babawasan natin ito ng 2, balik tayo ng 2. So, papatak to sa 3. Ibig sabihin, 5 minus 2 equals 3. So, let's practice subtraction. Okay, let's have 6 minus 2 equals what? So, let us remove 2. Ilan lang matitira? Yan. So, we only have 4. 6 minus 2 equals 4. 9 minus 3. So, 9, bawasan natin ng 3. What is the answer? So, may natira tayong, ayan, may natira tayong 6. 9 minus 3 equals 6. Kung inalis natin yung 3, sa 9, natira ang 6. Next, 5 minus 4. So, 5, alisin natin yung 4. Yan. So, ilan ang natira? Ito na lang yung natira. So, we have 5 minus 4 equals 1. Next. 7 minus 7. O, 7, alisin natin ulit yung 7. May natira ba? Walang natira. So, ibig sabihin, 7 minus 7 is 0. Next, 6 minus 3. So, 6. Bawasan natin ng 3. Ilan ang natira? So, that is 3. 6 bawasan ng 3. 3 ang natira. 4 minus 1 equals what? So, ilalagay natin dito yung isa. May matitirang 3. Next, 6 minus 5. Pwede nating lagyan ng cross to. I-cross out natin. So, since hindi natin to mamumove dun sa kabila. So, 6. Bawasan natin. Let's use the red one. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So, ilan ang natira? Oh, that is 1. 1 is the answer. Next, 5 minus 1. O, alisin natin yung 1. Ilan yung natira? So, that is 4. 1, 2, 3, 4. Next, 4 minus 3. Alisin natin yung 3. Ilan ang natira? So, we only have 1 left. Next, 6 minus 3. Let's remove 3. 1, 2, 3. So, ilan ang natira? 3. Next, 9 minus 2. Let's remove 2. Let's count. Ilan ang natira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, we have 7. 9 minus 2 equals 7. Then, 6 minus 6. So, alisin natin yung 6. Ilan ang natira? Wala. So, inalis kasi natin lahat. Kaya the answer here is 0. Next, 5 minus 2. Let's remove 2. How many left? 1, 2, 3. Okay, so let's answer this one. So, you try to answer this sa inyong papel o pwedeng show me board. So, 7 minus 4. 7, bawasan natin ng 4. 1, 2, 3, 4. So, what is the answer? The answer is 3. Next, 3 minus 0. Wala daw tayong ibabawas. So, dahil wala tayong ibabawas, ibig sabihin, 3 pa rin ang sagot. 8 minus 7. O, bawasan daw natin ito ng 7.
3, 4, 5, 6, 7. So, ilan ang natira? 1. So, the answer is 1. Next, 4 minus 1. O, ilan yan? So, the answer here is 3. Next, 2 minus 1. The answer is 1. So, hope you understand our lesson. So, keep on practicing. Yan, para mas hindi nyo makalimutan. So, see you on our next lesson. Bye!